total tokens. Why? Every package, meron tinatawag na corresponding tokens, no? Ano yung binibenta natin dito? Token. Educational package. We're not an investment company. Natandaan nyo yun, sir, ha? Yung investment, sa labas yun, no? Dito, educational packages ang binibenta natin. Lagi pong ganon. Wala tayong binibentang investment. Okay, education. Ano dito? So, Additional package. every packages, for example, starter, there's a corresponding tokens. No? So we have 6 packages. For starter, meron tinatawag na 1,000 free tokens. So meaning libre. Meaning hindi nyo po siya binili. Tama po? Ano yung essence nung pinasok nyo dito? Educational package. So yun yan. Okay? Para lang po manilaw. No? So, once na nakapag-update ka na, activated ka na, starter ka na, magre-reflect dito yung tokens. The question is, anong gagawin mo dyan? First, hihintayin mo muna mag-split. No? Pag nag-split siya, that's the time, itong token, pupunta ka sa mining. Paano mag-mine? No? Split, ha? Alam nyo na po ba yung split? Hindi po. Alam nyo na po ibig sabihin ng split? Nagdodoble yung tokens. Okay. Pag nagdoble yung tokens, imamine nyo na. Tama? So pag imamine nyo po siya, punta kayo sa exchange. Exchange, ha? Ayan, exchange. Pag pindot mo na exchange, dito, sa right side ng screen, pindutin nyo yung mining. No? Ayan, mining. So sa mining, ilalabas po siya na yun. Sa mining. Bakit? Trading pala yung napindot ko. So, mining tayo. Isa-isa na. Ayan, mining. So may tokens ka na, tama? May tokens na. Ang gagawin mo doon, gagawin mo siyang coins. How to convert that? From token to coins. Lagay mo sa mining. In terms of dun sa system natin or back office natin, nakita nyo yung submit? No? Nakita nyo yan? Nakita nyo ba? Tatype nyo lang dyan yung quantity. No? Kaya 1,000. Mag-type mo 1,000. 1,000 token. Hindi. Let's split na yun. So 2,000 yun. So 2,000. Gagawin mo, submit mo siya. 2,000 token. Pag submit mo sa kanya, tatanungin ka niya. Actually, Kaya naman na nakatama. So hindi sa akin pwede kasi wala na ako. So, once na nilagay mo na yung quantity dyan, sinabit mo, automatic na siya magpa-process. Okay. Mine na yun. Mine na yun. Okay. Hindi pa siya mine na. Nasa process na ng mining. Okay, process. nasa blockchain. Process pa. Ang tanong, kailan siya magre-reflect? Yun ang tanong, di ba? 35 days, saka siya magre-reflect. Within 35 days. Lalabas siya dito. Tama? But, pag sinabing, naka-reflect na yan dyan, pwede na ibenta. Hindi po ganun yun. Hindi ka pa pwede mag-trade. Why? Meron tayong tinatawag na scouting period. Nasa scouting period yan, around 2 months. Okay, ito. Nakikita yan dun sa account. Saan siya nakikita? For example, accounts. So, one coin. Wala kasi itong history. So, anyway. So, pipindutin nyo lang to. One account. Pag pinindot nyo yun dyan, makikita nyo yung tinatawag na crowding period. Kasi ito, lumato eh. So, wala makikita transaction eh. Dito sa side na to, crowding period, may date doon. Once na na-reach mo na yung date na yun, that's the time na pwede mo siya benta. Okay. Yun yung crowding period na tinatawag. 2 months yun, average. So, nasagot na natin kung paano i-trade to, no? From token, magiging one coin. Tama? Sa mining. Mining. Yun yung mining. No? Pero ang tanong doon, paano to magiging cash? Diba? Kasi bibenta mo siya, diba? That's the process of trading. Pag sa trading naman, again, balik ka na naman dun sa exchange. After mining.
Exchange, dito lahat makikita in terms of trading, blockchain, mining, nandito lahat, no? So, pumunta ka doon sa trading. Pag i-convert mo na yung coins to euro. Euro meaning pera nyo na bro. Yes, trading. So, trading. Pagpunta mo sa trading, ayan na, sub-ask. May pending ako, bebenta ko lang, no? So, everyday ka magbebenta. Saan? Why? Meron siyang limit. Nakita niya pending. Ibig sabihin, hindi pa siya napaprocess. Yung executed, ibig sabihin na bet na. Ay, ibig sabihin nabinta na yung mga Nabenta na yan, no? Kaya nga, meron na akong Nagpera. 5 additional na pro trader. Yun, no? Di ba dati sabi ko, typo na bibili ko? Oo. Hindi, 5 pro trader yung binili ko. So meaning, 6 na yung pro trader ko. Ganun siya. Maintindihan nyo, marami po kasi strategy. So, technical lang tayo, no? Okay. So, mabilis mo na ito. Dito, meron siya tinatawag na selling limit per day. Magkano? 1 coin. Starter. Ayun, starter and trader, 12 euro. 12 euro per day. Then, pro trader, executive trader, 36 euro. Typo. 60 euro. So, 60 euro sa Tycoon. Sa premium, 120. Hindi nyo ba tatanungin, ba't hindi ako nag-Tycoon? Bakit? Bakit Why? pro trader binili ko? Oo. Ilan yung limit ng Hello? pro trader? No? 36. Oh. Ilan limit ng Tycoon? Hello? Ilan yung pro trader? 5 Ah, times 5. 180 euro mag-withdraw ko every day compared to 60 Tama. euro. Why? Why? Yan ang strategy. Nag-Tycoon ako, dalawang split yun, tama? Pero hindi yun ang hinahabol ko. Ang hinahabol ko, isa lang. So, kinonvert ko siya eh. Imbis na, pinag-aaralan kasi talaga siya eh. Educational package na po binibenta natin. Hindi po talaga investment, hindi po siya kakalimutan mo po siya. Hindi po siya ganun. No? So, ko-convert mo siya, marami pong strategies. Kaya maganda po mag-attend po talaga kayo dito. So, yung 180 euro compared this, so meaning times 3. Yan po. So, ganun po yung mga Technical strategies. Adin po gawin? A day. A day yan. A day. Hindi, So, paano magbenta? Ask. Pinito mo na yung ask. Ay, pamindot. Ayun, ask. So, paglagay ko ng ask, pipindutin ko yung quantity, number of coins. Diba? So, sabi ko, may limit. Ano yung limit kanina? Pag starter, 12. 12. Pag starter trader, 12. 12. Pag pro trader exec, 36. 36. Pag tycoon, 60. 60. Premium, 120. 120. So ito, pro trader, 36. Tama? Pero dito, in terms of quantity of coins. So i-convert mo siya, makikita mo naman yan eh. Ayun, may nakalagay na transaction value. Lalagay ko, kabisado ko na kasi, 19. 19 ang selling coins ko per day. So meron akong 35 euro. Kasi hindi ako pwede lumampas ng 36. Kasi limit. Tama? So pag sinend ko na yan, tatay ko Sa na ano, transaction. sa Tycoon, mga ilan kaya? Yung 60? 32 if I'm not mistaken. 32 coins per day. Tingnan, subukan mo nga kung ilan na. Hindi, tayo ko niya. Pro trader lang ako. Oo. Pero pag minultiply natin, yan, makikita mo dito. 32. 32. Ayan, 58. Oo, tama. Di ba? So 60 lang tayo, di ba? Sakto lang. So, 32 lang. 32 coins per day. Kaya pag kinumpare mo dito, mas malaki pa rin yung sa pro trader na, di ba? Okay. Kaya yun ang kinuha ko. So, paano? Tama. Pwede mong ilagay doon sa kano yan, sa account mo, sa... Pera na yan. Pera na yan. Mapupunta na yan. Cash account na yan. Lilipat na yan doon. Sa Cash account account. na Swiss Bank? Hindi, cash account pa lang. Oh, In euro. Di ba conversion natin, pagdating sa coins, magiging euro. Tama? Yung euro, yun ay pupunta sa bank. cash account na, diretso na. Cash account, Hindi na- cash account. Nakababa. Ito lahat ng transaction dito, ito yung makikita natin. Ito yung mga na-process na to. Hmm. Naging pera na yan. No? So, nag-withdraw ko na dyan, mga nasa 153,000 na worth. No? Pero nag-start, alam niyo naman yung pinag-start ko, so yun, start. So, ang tanong, paano ka bibili? Hindi bid. No? Bakit sila may difference? Ang difference niyan, in terms of buying, 1.95 yung value. But in terms of selling, less than 10 cents. No? So, 1.85. So, yun.
type mo lang dito, pwede ka rin bumili. Kaya, marami kang pera. Teka lang ah. So, 100. Kanino ka nagbebenta? K 1 coin mismo. Why? Bakit siya ang bumibili? Hindi nyo ba naisip kung bakit siya ang bumibili? Ang goal niya, kukunin niya lahat ng coins natin. Bakit? Ba't niya kukunin lahat ng coins natin? Pag umabot na kasi tinatawag na IVO, no? Nasa limit na tayo, no? Patapos na, tataas yung value niya. Eh, binili niya sa iyo ng 2 euro. Magkano niya bebenta? Pwedeng 500 euro. Magkano kita niya? Laki. Laki. 498. So kumikita siya sa akin ngayon. Bakit? Binibenta ko sa 1.95 eh. Pero again, schooling nga to. So may mga strategies. Kaya kailangan talaga umattend kayo ng matid. Hindi yung lalagay niyo ng pera dyan, tapos. Hindi siya ganun. No? No? It's other way around talaga. Dapat intindihin natin yung sistema. Kasi sa future, kayo rin po magbe-benefit nito. Kasi schooling nga po ito, di ba? So pag nagkaroon ka na po ng certificate, ano magiging mo? Magkakaroon ka ng knowledge about cryptocurrency. Ang pinag-uusapan natin, cryptocurrency, hindi lang OneCoin, Bitcoin, hindi. Pinag-uusapan natin, cryptocurrency as a whole, global. No? Ganun siya. So pag may nag-invest sa cryptocurrency, hindi OneCoin ha, may nag-invest, para ka ng broker. Di ba? Bakit? Nag-aral ka eh. Ganun na po siya kasi. Proper. Ang tanong doon, may school po ba na nagtuturo about cryptocurrency? Wala. Wala. Si OneCoin lang. Global. So wala tayong competitor. Bitcoin, hindi. Hindi nagtuturo. Iba yung system natin. So intindihan nyo na po kung paano magbenta at bumili ng coins. Nakuha nyo na? That's per day ha. Huwag nyo sasabihin doon sa kinausap nyo, yung libre mong coins, benta mo na ngayon lahat. Hindi siya ganun. May process po siya. Sa bahay. So next. So tayo dito. Ito sir, dito pumupunta yun. So yan. Ito, yung mga nasa cash account. Ano gagawin sa cash account? Maraming ways. Pwede kang bumili ng package. Pwede mong padala sa personal bank account mo. Paano yun? Pindutin mo siya. So apply. Coins na siya. 41 million. 2,000. 2,000. So pipindutin mo siya, tapos maglalabas po dyan yung tinatawag na so merong withdrawal request. So ang minimum niyan, 100 euro. Ang charge niyan, 5 euro to 20 euro per transaction. Kaya maganda dapat malaki. No, kaya 1,000 euro. Diba? Ganun dapat siya. May ano pala yan, may charge. May charge. May charge siya. Diyan po yung lagi ko sinasabi, naka-highlight naman doon. Pero pwede ka na bumili ng package. Ano eh? Ano po? Package. Anong pag-sign? Kaya dito, tinay po na, no? So, mode of, transaction nyo. Huwag niyo po kakalimutan yung transaction password nyo. Yan ang pinaka-importante. Bakit? Kumita nga kayo, hindi mo naman malabas. Yan ang key para ma-withdraw mo. Transaction password. So, meron din po tayong tinatawag na send cash. Saan yun? Downline, upline. Pwede pataas, pwede pababa. So, ibig sabihin, para siyang money transfer. Kunyari, may kakilala ko sa ibang bansa, kumikita na kayo, pwede nyo padalhin pera to. Paano nyo makuha? Personal bank account niya. Or, one pay. Diba? One card. Ano tinatanong mo, sir, kanina? Para bumili ng package? Package, meron tinatawag na shop. Dalawa kasi yan. Mamimili ka kung mag-upgrade ka or shop. No? First, upgrade. Upgrade tayo. Kung yung upgrade. Lalabas dyan yung mga packages, no? So, mamimili ka ngayon dyan. Pag namili ka dyan, for example, mag-premium ako. Ayan. Lalabas na yung pay package. Mode of payment. Again. So, pag magbabayad ka, pipili ka lang. Pwede OnePay, bank wire, perfect money, credit card. Yung credit card lang natin, medyo may backdown na ngayon. So, inayos naman yan. Gift code. No? So, maraming ways. So, ang gagawin mo dyan, pag pinindot mo na siya, for example, gift code, select payment method.
pag-reflect mo kasi dyan, kasi ito, pag-reflect mo dyan, lalabas po yung code. Na? Paglabas po nun, i-activate nyo na lang po. Tapos na siya. Paano siya i-activate? Ganito siya i-activate. Punta kayo sa shop. Sa shop, may redeem gift code, di ba? So, nabili nyo na siya, no? Tatype nyo dito. Yung code. Pag-type, redeem. Redeem. Mag-activate na siya. Ganun lang kasimple. Pero, for example, marami na kayong pera, nag-earn na kayo, pwede kayong bumili ng gift code. Ano mangyayari sa pagbili ninyo? Pwede nyo i-activate yung ibang accounts nyo. Yun. No? Or, pwede nyo rin siya ibenta. But, nakita nyo, nabasa nyo po ba yung newsletter na nino umaga? Kaya lahat nag-online, ha? Ano? Sabi doon, bawal magbenta Ng mura. higher or lower than expected value of package. Ano ibig sabihin nun? For example, yung 7.8, yung pwede benta ng 7.5. Hindi mo rin pwede yung benta na 10,000. Di ba? No? Higher or lower nga eh. Bawal. Oo. Bawal. Standard dapat. Pero pwede. Bakit? Inaano, system natin yun eh. Normal na, yun ang flow talaga natin, no? Pero bawal kang magtaas yan. Ano yung bakit? Nakalagay doon, pwede kang i-probe or i-terminate or i-freeze. Datang income mo, sarap. Patay. Ganon? Yes. Yes. Kaya critical. No? Ay, papa.